pagbangon, pag-asenso, pagbabago. Ito ang mga salitang naglalarawan sa mga kwento ng mga program members namin dito sa KMBI. Sa halos 4 na dekada ng paghahatid namin ng mga makabuluhan at napapanahong mga programa at serbisyo, naging daluyan kami dito sa KMBI ng pag-asa para sa mga kababaihan na may maliliit na negosyo at mga magsasaka. Naging mga tunay na kabalikat sa lahat ng panahon at pagkakataon. Sa oras ng mga kalamidad at sakuna, nananatili kaming mga kabalikat sa paghahatid ng tulong sa aming mga program members at maging sa mga komunidad kung saan sila naroroon. Sa taong 2025, nakaranas ng 2 malalakas na lindol ang bansa, partikular sa Cebu at Davao Oriental. Kasama pa ang malalakas na mga bagyo na nananalasa sa buong kapuluan. Sa mga pagkakataong iyon, kasamang naaapektuhan ang marami sa aming mga program members at maging ang aming mga staff. Sa mga panahong iyon ay patuloy kaming naging kabalikat at daluyan ng pag-asa ng aming mga program members at staff. Naroon kami para mag-abot ng tulong sa pamamagitan ng mga relief packs at mana packs at naging kabalikad namin ang Feed My Starving Children Born in Zion Community Incorporated, sila Dr. Elaine Joseph, Dr. Edmund Pasimio at Colonel Marson de Lumen Mendoza ng Philippine Air Force na siyang nakipag-ugnayan sa Office of the Civil Defense para makarating ang ating tulong sa komunidad kung saan naroon ang ating mga program members. Nakapaghatid kami ng tulong sa 328 na pamilya sa mga munisipalidad ng Bogo City, Daan Bantayan, San Remigio at Medellin na lubhang naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol sa hilagang bahagi ng Cebu noong gabi ng ika-30 ng Setyembre 2025. Nakarating din ang ating tulong sa 410 na pamilya sa Mati City, Manay, Lupon, Banay-Banay, San Isidro at Governor Generoso sa Davao Oriental na nakaranas ng malakas na paglindol na may lakas na 7.4 magnitude noong umaga ng ika-10 ng Oktubre 2025. Umabot din ang ating tulong sa halos 300 na pamilya sa Mandaue na nasalanta ng Bagyong Tino noong ika-3 ng Nobyembre 2025. Naging posible ang lahat ng ito dahil nasa puso namin ang malasakit sa ating kapwa at pagtutulungan natin na maging daluyan ng pag-asa sa mga nangangailangan. Kabalikat ang mga grupo at individual na may kaparehong adhikain. Maraming salamat mga kabalikat.